Magandang araw mga banateros at eto na nga pag-usapan po natin itong si Kapunan, si Attorney Kapunan. Alam niyo po ba na ilang beses na pong kinasuhan niyang matanda na yan? Matanda ka naman banat ba? Kala mo di ka matanda. Ay, oo nga pala. Salamat po pala sa mga bumati sa akin ng happy birthday kahapon ha. Ah, very special day because it's 50th birthday ni Banatbay at hindi ko feel. Aside from hindi ko feel wala naman akong celebration, wala naman tayong magarbong maleta, wala tayong magarbong party-party na bayad-bayad ng malaki sa mga babae at sa mga ano man tawag doon, yung nagparty na congressman na champagne, wala tayong ganun. Pero gayon pa man, nagpapasalamat po pa rin ako dahil the greatest treasure in life is not money but people. And most of all is our Lord. So salamat po at meron naman tayong bagong taon para mabuhay at para tayo po ay makapagsilbi sa aking little form of vlogging sa bansang Pilipinas. Maraming salamat po at sa mga subscriber natin na patuloy na bumabati sa atin ng happy birthday. Your greetings is your greeting is much appreciated. Pero kung may regalo, much appreciated. Joke lang po. Binibero ko lang kayo. Huwag kayo maano. May binibero ko kayo. Huwag kayong madala. Meron naman po diyang membership button. Ayop. De, biro lang po. Anyway, yun na nga po pag-usapan natin ito si Attorney Kapunan. Alam nyo, si Attorney Kapunan, hindi ho first time sa kanya na maging controversial. Alam mo, feeling ko dito sa lola na to, kulang ito sa aruga. Kulang ito sa, totoo lang, kulang ito sa pansin. Hindi ko alam, may asawa ba to? Nagtatanong lang ako kasi yung style of being a lawyer niya, ano siya mahilig siya sa media. Pamidya ho siya. Yan ang favorite niyang gawin, magpamidya, pumapel sa media, at hindi gawin yung trabaho. Ibang-iba talaga doon sa mga matatalino at magagaling. Kasi yung mga matatalino at magagaling, di ba? Kung i-rewind nyo yung impeachment trial before, makikita nyo yun, mga matitikas na abogado, yung magagaling na abogado. Makikita mo talaga doon. Although, you might not be on their side, but surely you would know na they're bright. Etong si Kapunan, dinadaan niya sa pagiging witty, dinadaan niya sa pagiging tali-talinuhan, tapos magpapatawa. Although, ang corny-corny nung patawa niya, hindi ko alam mo yun, nakukornyan ako sa joke niya. Sa totoo lang, pang lola. Hindi siya funny in a sense na nakakatuwa. Kasi meron namang mga tao na hindi ko pareho ng politika. Pero pag nag-joke, matatawa ka. Offending in my part kasi minsan bumabanat sa mga Duterte supporter. Pero nakakatawa. Alam mo yung ganon na para bang instead of wishing that person na doon sa kanilang side manatili, parang wini-wish mo dapat nandito ka sa side na to para pasarap ka kampi to, ika nga, parang ganon. Pero si Kapunan yung tipo ng hindi masarap kakampi. Bakit? Kasi yung patawa niya, walang nadudulot. Instead, lumalabas lang na mababaw ang punto ng prosecution. Instead, lumalabas lang na talagang walang punto yung prosecution. Ano ho ba ang ibig ko sabihin? Ganito kasi yan Kung mapapansin ninyo, sa mga nakaraang araw, ilang beses po siyang nagpatawa sa korte. In all honesty dapat hindi pinapayagan ng court yan. Although, sabi nga ni Senate Presiding Officer Chis Escudero, it's a court but we have to be lenient in a way. Pero sa akin, parang parang malalagay sa kasaysayan na parang may isang abogado binababoy ang impeachment court.
dapat i-contempt. Yung biro, okay lang. Halimbawa, yung sinabi niyang, can we have a recess? Although very, very inappropriate for a lawyer to say this. Can we have a recess or 3-minute break or 2-minute? I forgot kung 3-minute o 2-minute. Because I wanna sit. Parang, okay ka lang. Abogado ka ba? I mean, ganyan ba talaga ang mga abogadong nasa panig ng mga pinklawan? Kasi ganyan din si Falsis eh. Yung kanyang pagiging disrespectful sa court, na feeling entitled. Tapos, sabi pa niya na sa isang impeachment trial, na kesyo sisigawan mo yung witness sa, huy, huy. Anong huy, huy? Pipigilan mo yung witness na magsalita. Are you serious? I mean, witness niyo yan. Ngayon, kung wala kayong tiwala dyan, sana hindi nyo sinalang. Di ba? Parang, wala pala kayong tiwala. Ba nyo sinalang? I mean, dahil ba mabubuking na kayo, kaya pinatatahimik nyo yung witness nyo? Witness nyo, ha? Hindi witness ng defense. Witness nyo yan. Sa inyo galing yan. Anong magagawa natin kung kailangan niya sumagot? Una-una, wala nga siya sa authority na magsabi ng huy-huy. Authority na magsabing, huwag kang sumagot. Hindi pa pwede yun. Kino-cross-examine, huwag kang sumagot. Ano ka? Kaya lang, feeling ko lang, masyado nagiging lenient na yung court. Yung impeachment court. Dapat hindi pinapayagan yung mga ganito eh. Dapat kino-contempt talaga yung mga... I mean, imaginein mo ha. Kasi ako po naka-attend na ako sa mga court hearings. Talagang very, di ba? Pati nga yung damit ko kailangan maayos kasi bilang aharap ka sa korte. Kasi parang touring dyan, para talagang korte. Alam mo yung korte? May judge. We know how to picture it eh. Judge. May judgment. So kailangan kagalang-galang ka. Diba? Kaya honorable court. Honorable judge. Tapos sasabihin mo, huy, huwag ka sumagot, huwag ka sumagot. Ano yun? Okay ka lang? Attorney Kapunan? Are you in your right mind? O baliw ka lang din talaga? O inuulyanin ka na? Di ba? Sa akin, hindi ano yun eh. Hindi appropriate for a lawyer to say that in court. Saan na ganito? Objection, Your Honor. Tapos explain mo yung objection mo. Sabihin mo, the witness already answered that question. Ganon. Tapos let the judge says, sustain, diba? Or overrule. So kung sustain, ibig sabihin, ano mo na yan? Ituloy mo na yan. Nasa judge, ibig sabihin, nasa judge po kung ano yung decision. At siya yung sisita directly doon sa witness o doon sa defense. At sasabihin niya doon sa defense, overrule or sustain. Di ba? Ibig sabihin, tumigil ka o tumuloy ka. Yun yun eh. So, yung judge, kaya nga judge yan eh. Siya magsasabi, hindi ikaw. Itong abogado na ito, tumakbo ka muna senador. Kung gusto mo pala maging senator judge, tumakbo ka na lang. Frustrated senator ka eh. Frustrated senator judge ka, Attorney Kapunan. Ikaw ang pinakabastos na abogadong tumayo dyan. Di ba? I mean, buti pa nga, di ba, kung maalala ninyo, si Aguirre, di ba? Si DOJ Secretary dati, Aguirre, naging ano rin yan eh. Tapos nagaganon siya, tinakpan niya yung tenga niya dahil sa ayaw niyang pakinggan ng boses ni Miriam. Buti pa nga yun eh. Yun nga, pinakukontempt na ni Miriam eh. Pero buti pa nga yun, hindi nagsalita. I mean, as reaction na ayaw lang niya marinig. Siguro ayaw niya nang matrigger yung emotion niya at bumanat pa dito kay Miriam. So, tinakpan na lang yung tenga niya. Pero pinakukontempt na siya noon, ha? Remember? Eto, hindi lang siya gumanon. Mismong bibig niya, bastos. Ibig sabihin, mismong bibig niya is doing something, dapat talagang i-contempt to. Para sa akin, ha?
Ito pa, yung pagsabi niya ng scam. Alam nyo, yung sinabi niya scam o scammer, I think, yung sinabi niya sa Office of the Vice President, it's not because I am on the side of the Vice President, ayan, na-offend ako. Hindi. Sa court, yung lawyer, hindi siya pwedeng magbigay ng opinion niya. Kailangan questioning niya yung witness and let the witness say that. And the judge will judge that kung totoo ba o hindi. Para bang ganito, sa tingin mo ba yung ginawa dito, ganito, ay maaaring maihalintulad sa isang scammer? Ganon. O sasabihin ng witness, yes, Your Honor. Sa tingin ko, ganito. And, di ba, pag tinanong nung prosecution yun, ngayon yung defense naman, i-cross-examine. Scam ba ang pag ganito at ganito? Sasabihin niya, maaring yes, maaring no. Tapos, sa bandang dulo, sasabihin ngayon ng judge, yan ay scam o hindi scam. Di ba? Sabihin, trabaho ng judge yun. Abay, frustrated senator judge pala itong si Kapunan. Mantakin mo, sabihin niya na scam yung nangyari na yun. Di ba? Hindi eh. It's not appropriate. Sabihin na natin, sige, if not appropriate is maybe not professional yung magsalita ka ng ganun sa court. Hindi talaga professional. May problema sa'yo, Kapunan. Bakit? Ang nakakapagtaka, bakit ka nakakahirit pa ng ganun sa court? Sige, dahil sa marami kang kaalyado dyan, maraming kaalyado si Marcos, maraming bastos na kaalyado si Marcos, so kaya ka siguro nakakahirit ng ganyan, kaya ka hindi... Hindi, imagine ninyo baliktarin natin ang istorya. Ganyan magsalita yung defense. Sa tingin nyo, hindi na contempt yan? Baka ipa-contempt ng ibang senator judge. I'm not blaming Chis Escudero dito kasi presiding officer, hindi po siya ibig sabihin siya ang nagdidesisyon. Huwag po natin kakalimutan nito. A presiding officer is not a deciding factor of the senator judge. Kaya nga, preside, ibig sabihin nun, siya lang yung nagli-lead, pero hindi siya lang ang nagja-judge. Kaya nga, pantay-pantay pa rin ang senator judge at yung presiding officer. So, malakas ang loob nito ni Kapunan dahil alam niyang kaalyado niya itong ibang mga senator judge. Imaginein mo na lang, may balita pa ako dyan. Ewan ko kung totoo yung narinig ko, Minsan, nanggagaling pa daw sa meeting itong si Attorney Kapunan at ng isang senator judge. Isa o dalawang senator judge. Hindi ko alam kung totoo yan. Yung po kinuwento lang sa akin ng mga bibwit natin dyan sa loob ng Senado. Maraming bibwit dyan Sa totoo lang. Maraming bibwit. At nalalaman kung sino yung pumapasok sa opisina ni Ganire, sa opisina ni Ganire. So, ang akin lang po, mga kababayan, dapat medyo itong si Kapunan masampulan ng contempt of court. Hindi talaga, ako, wag natin babuyin. Wag natin babuyin yung korte. Kung bababuyin pala natin, hindi sana sinabi nyo na lang. Sana kumuha na lang tayo ng mga abogadong sa defense. Kumuha na lang ng abogadong mga mahilig sa media. Kasi may mga, alam mo na, may mga kalyado rin tayong mga abogadong mahilig sa media. Yung, meron ako ikikwento, hindi ko na sasabihin kung sino. Yun na. Meron akong kilala. Ayoko ikwento. Meron ako kilala, pero ikikwento ko na lang din kasi chismoso ko. Meron akong kilala, isang abogado na iba yung kanyang attitude o ugali, pag-uugali, off-cam, at saka pagka may camera na, pag may media na. Anong ibig ko lang sabihin? Two personality yung tao. Bakit? Ibig sabihin, hindi siya yung hindi siya talaga yung nakikita mo sa telebisyon. Hindi yung pagiging transparent. Kaya hindi, malalaos din to. Sabi ko sa inyo, malalaos din to.
I mean, halimbawa, di ba, pangalan nito, si Attorney Guanzon. Si Attorney Guanzon, di ba, may nakita pa tayong video doon sa Rockwell. Kasi ganun talaga siya off-cam. Talagang palaban yan. Di ba? Naalala niyo? Nagalit siya doon because inapi siya nung isang, ewan ko kung field Chinese ba yun. Inapi siya, parang minata siya nung isang doon. Siguro pinklawan, minata siya. So nagalit siya. Ibig sabihin, off-cam or on-cam, matapang siya. Same yung kanyang, kahit pag nakausap mo siya, same siya. Ganun ang kanyang pag-uugali. Si Jimmy Bondoc, ganun din. Off-cam and on-cam, sabihin, humble, gentle person, si Jimmy. Off-cam, ganun din po siya. Humble and gentle person. Anong ibig ko sabihin? Kasi may mga abogado na talagang bida-bida pagdating sa media. May mga abogadong pag hinarapan mo na ng camera, tulad ni Kapunan, pag hinarapan mo na ng camera, grabe na yung papel, grabe na yung pagbibida-bida, grabe na yung kanyang, ano masasabi mo doon, kulang sa pansin, hindi ginagawa ng tamang professional na abogado. Remember, naglabas ang Supreme Court ng parang code of ethics ng mga abogado kasi remember, nasa ilalim sila ng Supreme Court. Dapat disente at kagalang-galang ang kanilang pagiging pagkatao. Maintindihan ko ba kung off-cam? Medyo balakata ka, balagbag ka, alam mo yung gano'n. Maintindihan ko pa kung gano'n ka Pero yung dadali mo siya sa loob ng court, magsasalita ka na, huy, huwag kang magsalita pa. Upo muna ako kasi pwede ba mag-recess tayo kasi magpapahinga ako, upo muna ako. Scammer yan. You don't do that as a lawyer. Di ba? Hindi mo gagawin niya as a lawyer. Sa'yo manggagaling yung judgment na, scammer yung na yan. Tapos, ang hindi ko nga magets, kinampihan pa siya ng mga pinklawan at dilawan. Talagang double standard ng mga pinklawan at dilawan, Alam mo itong mga pinklawan at dilawan na to? Sa totoo lang, sila talaga ang tunay na kalaban. Huwag po tayong malilinlang, tayong mga Duterte supporter. Huwag po tayong malilinlang na yung mga loyalista, pulahan ng kalaban. Hindi po. Yung mga loyalista at pulahan, kaya nag-i-exist yan kasi bayad yan. Ito, for the record, yung mga vlogger na loyalista, lahat po yan nag-i-exist dahil bayad yan. Maniwala kayo sa akin, bayad yan. Sa katunayan, ito, ilang beses ko na ito kinuwento sa vlog ko Kikwento ko ulit sa inyo. Yung isang loyalistang vlogger, na dating niyang jowa yung taga Mocha Girls, ex na ngayon, kinikwento pa sa akin, idol na idol daw ako noon. Sobrang idol din pala ako noon. Talagang pinanonood niya lahat ng video ko at ginagaya niya ako. Kwento po ito ng jowa niya kasi mag-live-in sila dati. So kinikwento. At sa sobrang idol niya, siyempre alam niya hindi siya walang utak mahina daw talaga utak. Sobrang mahina utak. May personal ba? Kikwento ko sa inyo, personal to. Huwag nyo na sasabihin Mahina na utak, mahina pa Alam niyo na, yung ulo sa baba. Mahina na ulo sa taas, mahina pa yung ulo sa baba. Kasi daw may diabetes. Sabi ko, sandali, may diabetes naman ako, pero pagising ko sa umaga, matapang pa si Manoy. I mean, kasi isa yan sa mga indikasyon. Ito, walang halong walang halong kabastusan to. Isa yan sa indikasyon kung control mo ang diabetes mo. Matapang ka sa umaga pagising.
Matikas ka sa umaga pagising. Pag hindi na matikas ka sa umaga, ibig sabihin, may problema ka na sa hindi mo control yung sugar mo. Okay? Para lang sa mga ano, i-google nyo yan. May problema ka na sa dugo pagka ganun. Lalo na, kaya ngayon tumatanda yung iba kasi, di ba, pag matanda na, hindi na matikas pagising. Kasi nga, may medyo nagkakaroon na ng problema. Hindi na healthy living ang nangyayari. Tapos, nabanggit nung jowa, yung ex-jowa niya, na yung ano daw, yung may idol daw sa akin na vlogger na taga-loyalista. Wala na daw talaga. Sabi ko, huwag mo nga ikwento yung kadiri. Wala na daw talaga. As in, dahil nga sa diabetes niya, wala na. Sabi ko, ganun ba? So, kasi bakit kami pumunta sa usapan ng ganun? Kasi tapang-tapangan daw yun. Tapang-tapangan lang sa video, pero ganun din daw pati sa ano. Yung akala mo feeling na matika siya, pero wala na. Sa personal, walang mahinang nilalang. Pati yung ano niya, mahinang nilalang na daw. Ganun ang kwento. Ba't ko sinasabi sa inyo? Para bastusin yung tao? Hindi. Sinasabi ko kasi sa inyo ito, dahil sa totoo lang, ganyan po ang karamihan ng mga loyalista na vlogger. Yung tapang-tapangan sa camera, ang tatapang. Pero pag nakausap mo ng personal, Kuya Bay. Alam mo yung ganun yung tapang nila, akala mo talaga matatapang, pero mga supot pagdating sa, hindi literal Ewan ko kung may literal sa kanila, pero hindi literal. Supot daw talaga yung tapang. Ginagawa lang daw talaga nila yan because of money. Kasi nga mga jobless. Alam nilang wala na, hindi sila, alam mo kasi, to be a Duterte vlogger, you have to be bright. You have to know a lot of things. I thank God na marami tayong Duterte vlogger na matatalino, kaya hindi makapasok yung mga bobo. Kasi pag bobo ka, hindi ka mapapansin sa Duterte vlogger community. Bakit? Kasi matatalino yung mga naandi dito. Di ba? Lalo na nung mga unang bugso ni Pangulong Duterte, nandiyan si Jimmy, Atty. Jimmy na ngayon, si Sas, di ba? Mga matatalino talaga yan. May mga alam. Di ba? Basta, hindi ko na lang papangalanan lahat kasi baka may makalimutan ako. Alam mo na. Pero matatalino po. Kaya hindi makapasok yung mga ganyang klaseng loyalista. Paano sila magsusurvive? Paano sila magkakapera? Doon na lang sila sa madaling lokohin. Sino? Yung mga kapwa nila loyalista. Tapos, kikita sila, bayad pa sila nung kanilang amo, at kumita pa sila. Kaya sila nandyan. So, ba't ko sinasabi yan? Kasi sinasabi ko sa inyo, yung mga loyalista, wala yan. Wala silang prinsipyo. Wala ho silang pinaglalaban. Hindi, yung kanilang pinaglalaban is scripted. Bibigyan lang sila ng script, tapos ipaglalaban nila yan. Yung mga nakikita nyo nagko-comment, troll yan. So kung walang pera, hindi mabubuhay ang mga loyalistang vlogger. Kaya tingnan mo, mark my word. Okay? Mark my word. After 5 years, nawala na si Marcos. Actually, hindi nga 5 years. Mga after 2 years na wala na si Marcos, wala na rin yung mga loyalista na vlogger. Alam niyo kung bakit? Wala na magbibigay ng pera sa kanila Wala na silang maluloko. Wala nang troll. Kasi siyempre, tumigil na Unless, mag-succeed sa maitim na plano ni Marcos na magpatuloy siya bilang presidente. Pero, wala na po. Hindi na po yan. Kung hindi siya nagpatuloy, wala na po yung mga loyalista vlogger. Ang talagang medyo mag-take note tayo, ito mga pinklawan at dilawan. Ito kasi mga pinklawan at dilawan, they exist since the time of Cory Aquino. And they are really well-rooted. Ano ibig sabihin ko nun? Kasi po sila po ay, may propagandista po sa kanila na nag-i-exist. Karamihan ng propagandista ng dilawan ngayon at pinklawan ay merong orientation from the left. They are really oriented by the left kind of thinking, mga komunista. Karamihan po sa kanila, komunista in their thinking.
karamihan sa kanila trained to be communist. Yan po, if you would study liberal minded people, and the communists, they're connected. Kahit nung panahon po yan ni, di ba naalala nyo nung panahon ni Cory, diyan nakalabas, etong si Joma, diyan na mayagpag ang makakaliwa at mga NPA. Ito, ibabalik ko lang kayo sa history. Nung panahon ni Marcos Sr., talagang isa sa mga kalaban niya ay mga makakaliwa, terorista, mga NPA. Kaya lang, naabuso. At kwento na sa akin ni Senator Amy to personal, nung nagkasakit yung kanyang tatay, talaga nga naman pong siya po ay hindi na nagdidesisyon at ang nagdidesisyon na yung mga nakapaligid. Hindi na lang sa akin binanggit ni Senator Amy kung sino yun. And because of that, naabuso. That's why nagkaroon ng People Power Revolution. Pero after that, nung naging si Cory na ang presidente, diyan na po nag-take over ang mga makakaliwa at NPA sa bayan natin. To the point, hindi, di ba, remember, kaya naman naupo si Cory because of the military. It's not just the people. Kung hindi gumalaw ang military nun, hindi mapapatalsik ang mga Marcos at kung hindi gumalaw ang Amerika. Remember, yan yung accusation ni Senator Amy, kinidnap sila ng Amerika. Ngayon, nung panahon ni Cory na mayagpag ang mga NPA at mga makakaliwa, remember, nagalit ang military. Kaya nagkaroon ng 8 na kudita. 8 kudita ang nangyari nung time ni Cory. Dahil para bang sa kanila, nagsisisi sila na binigay nila kay Cory, tapos si Cory, pinayagan ng mga makakaliwa, mga NPA sa kabinete, parang si Bas, tawag nga kay Cory noon, puppet president. Yun yung akusasyon ng mga nag-aklas na mga kudeta, ng mga military noon time. So, bakit ko sinasabi yan? It's because since that time, hindi naman po nawala ang komunista. Namayagpag yan. Now, medyo, remember huwag nyo itong kakalimutan si Erap, alam naman natin na yung kanyang hobby na nagkakaroon ng sugal-sugal, ganyan-ganyan, di ba? Yan yung naging problema di ba? Kay Chavit, di ba, nagkaano sila ng problema sa pera, sa sugal-sugal. Oo, alam natin yan. Hindi ko sinasabing tama yan. Pero remember, kaya rin napuruhan ng todo si Erap noong time na yun. Ay si Erap lang ang nagkaroon ng all-out war against the NPA. Talagang tinarget niya NPA noon, all-out war ang ginawa niya sa NPA. That's why all the propagandista at that time won. Sa telebisyon, wala pang social media noon. Kaya durog na durog si Erap noon. Hindi ako maka-Erap linawin ko lang, hindi ako maka-Erap. Pero isa yan kung bakit napatalsik si Erap dahil dinurong niya ang NPA. Anong ibig ko sabihin? That's how powerful NPA and their cohorts, itong mga makakaliwa, itong mga nasa media, naalala ko, isa ito sa mga nababanggit noon ng nila Yusek Badoy, di ba? Nung panahon na nasa NTFL ka. Ito isa sa mga nababanggit niya na ang NPA talagang penetrated na ang media. Kaya durog si Erap nun. Ano nangyari? Nung kay Pinoy, mayagpag na naman ang mga makakaliwa at saka mga NPA. Diyan nila pinasok every time nila pinapasok yung peace, ano matawag nila doon? Yung, ewan ko, anong peace yun? Piste. Doon na pinapasok yun, doon sila lumalakas. Pag nagkakaroon ng peace talks na yan. Diba? Diyan sila lumalakas. Nung lumakas yan, mga kababayan, dumating ang Duterte. Si Pangulong Duterte, binigyan sila ng tsansa. 4 o 5 sa kanyang kabinete ay mga makakaliwa. Ano ginawa? Binaboy.
Honestly, kahit kami noon, nalinlang kami noon ng mga makakaliwan to, mga NPA na to. Imagine niyo binigay yung DSWD tapos yung mga relief ibinibigay lang kung saan nandun yung mga NPA para talagang lumakas yung mga NPA. Ginamit talaga nila para sa sarili nila. Ganun sila, galit sila sa corrupt pero through corruption, ginamit nila at pinamigay nila doon sa community na may mga NPA. Ganun sila katarantado. So, nung nag-all-out war si Pangulong Duterte sa mga NPA through the NTF-ELCAC, ayan, diyan na nagalit at kung ano-anong propaganda na. Kaya nga, remember, the ICC itself, it's a communist-driven institution or group. Komunista po yan. Makakaliwa po mga naandyan. Yung ideology nila mga makakaliwa. Remember, Netherlands yan. Diyan po talaga namamayagpag ang makakaliwa. Kaya nga nandyan yung ICC. So the same, imagine mo the president na nag-all-out war with this left and these rebel groups, ibinigay natin doon sa isang grupo sa ibang bansa na ang namumuno ay makakaliwa at mga komunista. Imagine that. Tapos, parang hero pa sa mga dilaw at sa mga pinklawan itong ICC. Kasi nga po, ang mga dilaw at pinklawan ay infiltrated na po ng mga makakaliwa at ng mga komunista. That's the truth. Magkakasama na sila. Hindi mo na nga makita yung differences nila eh. Sasabihin nila, socialist sila. Pero in reality, yung kanilang ideology halos magkakapareho na. But they have one common denominator. Ano po yun? Mga hypocrites, mga hipokrito, mga double standard. Pag sa iba, kung makaahos ka ng korupsyon, matindi. Pero para sa kanila, yung korupsyon hindi applicable. Ganon po sila katindi. Ganon sila ka-double standard. Naririnig nyo ba yung motor? Ang ingay ng tambucho. Actually, sa totoo lang, matik yan eh. Pag ang motor maingay, kamote ang nagmamaneho. Whether big bike or yung underbone, yung maliliit na motor. Basta maingay, kamote, sigurado ang ano niyan, ang driver niyan. Anyway, ito, tuloy natin. Ba't ko ba nakikwento ito? Kasi nga, itong si Atty. Kapunan, isa sa background niya at sinasakyan siya ng mga makakaliwa. Remember, galit ang mga makakaliwa at mga komunista sa mga Duterte. Ayaw na nila maibalik VP Sara Duterte. So yung mga makakaliwang nasa media, gustong-gusto nila si Kapunan. Bakit? Kasi dinudurog daw, di umano yung si Vice President Sara Duterte. So lahat ng kanyang kabastusan, in court and out of the court, kasi kahit sa labas bumaba. Dapat kayo, inaano na to ng indirect contempt. Alam niyo po ba, ito bigyan ko lang kayo ng background para sa kaalaman natin Ilang beses na pong nakasuhan po itong si Atty. Kapunan. Para lang po sa kaalaman ninyo. Una po yung nakasuhan po siya ng indirect contempt 2019. Ito isa sa pinakakilalang kaso laban sa kanya. Ano nangyari doon? Inakusahan siya ni Atty. Raymond Palad ng indirect contempt dahil umano ay binunyag niya sa media isang confidential na disbarment proceedings bago ito maging final o pinale. So, kinasuhan na pala siya dati ng indirect contempt. Dahil sa kasi explain uli natin para sa mga kababayan natin hindi ho nauunawaan ng direct contempt at indirect contempt. Direct contempt, yung ginawa mo, nakabastusan, katarantaduhan, kalokohan sa loob ng korte. Direct contempt. Indirect contempt, yung hindi mo pagsunod sa utos ng korte o binastos mo yung korte o sinabihan mo na kung ano-ano yung korte.
Remember, si Atty. Kapunan, once na ganyan na, indirect contempt, siya po ay kinasuhan dahil nilabas niya yung pinag-uusapan. Kaya nga, it's very clear na hindi dapat pinag-uusapan ang kaso. Alam nyo, nung in-interview namin si Senator Amy, talagang nag-meeting pa kami bago magsimula kasi sinabihan niya lang kami, itanong nyo na lahat kahit ano, wag lang tungkol sa details ng impeachment. Kasi bawal silang magsalita ng kahit na ano tungkol doon sa details. Okay lang yung reaction nila doon sa mga pangyayari, pero yung details doon o yung mga nangyayari sa loob ay hindi pwedeng pag-usapan. Apaka-clear nun. Yun ang sinabi sa amin. Kung itong Senator Judge nakakaunawa ng ganyan, si Senator Amy, nauunawaan niya yan. Yung ganyang klaseng pamantayan ng korte. Si Senator Robin, yan din ang sinabi sa amin nung bago namin siya ma-interview. Tinanong namin siya kung kamusta ba, sabi niya, pag-usapan natin ng lahat except yung impeachment, yung ginangyayari sa loob ng impeachment. Kung mga senator judge, alam nila yung indirect, yung indirect contempt, yung wag maglalabas ng detalye, pag nasa labas ng korte. At sila po'y sumusunod. Pero bakit ang isang abogado na matagal na, hindi abogado si Robin, hindi rin abogado si Senator Amy, although nag-aral ng law si Senator Amy, hindi lang nag-bar, pero nag-aral po siya. Bakit ang mga katulad nito, ni dekada na, tumanda na sa pagiging abogado, hindi pa rin alam ang indirect contempt? Hindi niya alam na bawal magsalita ng kahit na ano. Alam niyo yung scammer? Makinig kayo Pinadelete na yon sa record ng sa loob ng impeachment court yung scam niya na word, yung scammer niya na salita. Pinabura. Kasi nga, bawal. Hindi ka dapat nagbibigay ng opinion, dapat yung witness lang. Anong ginawa niya? Nung in-interview siya, inulit niya pa. Baka sabihin niya, kasi in-interview ko, tinanong ako, sana sumagot ka. I'm sorry, I cannot answer. Ganun. Hindi sinalsal mo pa. Ano yung ibig sabihin? Sinagot mo pa. Talaga parang pag-usapan, yung issue doon sa scam. I mean, kung ikaw ay nasa matinong abogado, abay, di ba dapat hindi mo na yan, hindi mo na yan pinag-uusapan? Kasi pinabura na nga doon sa loob ng court. Ganyan siya. No wonder, nung palang, ang date yun? 2019, ay kinasuhan ka na ni Atty. Raymond Palad. Di ba? Although, I think, as far as I remember, hindi ko kinatigan yung kaso. Pero still, meron ang record na ganyan. Pangalawa, may kaso rin po siya sa isang UST law din. Divina, si Nilo Divina, siya po, kilala nyo naman yon. Isa sa mga matitikas na law firm sa Pilipinas, yung Divina Law. Nagsampa si Divina, ito, basahin natin mismo, sa GMA News Online. UST Law din files 120 million libel suits against Lorna Kapunan. Dahil dito, 2 separate libel complaints against lawyer Lorna Kapunan over her accusations in connection with the disbarment complaint against him and the hazing death of Horacio Castillo. May namatay kasi doon sa UST. Divina asked for damages totaling 120 million or 60 million each in the complaint filed before the Manila and the Quezon City Prosecutor's Office. Ito yung unang complaint. In the first complaint filed with the Manila Prosecutor's Office, the law dean and his firm, Divina Law, accused Kapunan and Patricia Bautista of maligning his reputation when they publicizing the filing of these disbarment traps with the Supreme Court on September 25 over allegation. So, again, inilabas na naman niya yung kanyang
publicizing the filing of disbarment. Respondents then were part of her grand plan to publicly malign the complainants and ruin the goodwill and the reputation of they have built over the years. So, isa yon. In the second complaint filed in Quezon City Prosecutor's Office, Divina slammed Kapunan for insinuating that he had involvement in the death of Castillo for hazing rights of ageist juries. So, publicly na parang sinasabi na may kinaugnayan o merong kinalaman nitong Dean. So, libel cases ito. So, ang abogado bang minsan ay meron ng ganitong klaseng masasabi mong mahilig magpamedya, hindi ko alam kung vlogger ba ito, mahilig sa camera. Alam mo, kung ako sa'yo, Atty. Kapunan, gumawa ka ng YouTube channel mo, kikita ka pa. Manunod sa'yo yung mga kapwa mo, mga pinklawan at dilawan ng mga hipokrito at mga teroristang mga komunista manunood sa'yo. Kasi they like you because you are prosecuting VP Sara Duterte. Yun lang naman eh. Not because you're bright, but because itong mga pink, mga dilaw, mga loyalista, kahit dire sila sa isa't isa, sila po ay united ngayon. United against the Duterte. Yun pala po ang ibig sabihin ng uniteam, unitae. At ang sabi ni Marcos, di ba, nung campaign, we will unite the Philippines. Tama pala siya dyan. Tama. Dyan lang tumama si Marcos. Ni-unite niya ang Pilipinas, ang mga loyalistang nagsukang-suka sa mga pink at dilawan, at ang mga pink at dilawan na sukang-suka sa mga loyalista ay ngayon ay united against VP Sara Duterte. Sila ay united ngayon. O, di ba? Ang kaling din ng mga Hindot, ano? Tama talaga itong si pangalan nito, si BBM. Unity ang kanyang ano. Balikan natin si Kapunan. Si Kapunan, ilang kaso na po ang kanyang kinaharap. Ngayon, nakikita nyo naman ang asal nito pagdating sa impeachment court. Meron akong tanong sa inyo. Ito, tanong ko sa inyo ito. Dapat bang i-contempt na si Atty. Kapunan? Yan ang tanong ko sa inyo. Dapat na po ba siyang i-contempt? Kung gusto niyo siyang ma-contempt dahil bastos na talaga siya at grabe yung kanyang pagsasalita ho sa media na hindi dapat, i-comment nyo dyan. I-share nyo itong video na to. Mag-ingay po kayo. Again, it's not the color. Kasi, imagine niyo nasa kabilang side si Atty. Kapunan. Ganyan din siya kabastos. Sigurado ako by now, contempt yan. Sa dami niyang kaalyado sa loob ng Senado, sigurado ako, contempt na yan si Kapunan kung si Kapunan ay nasa defense. Pero since wala po siya sa defense, hindi siya sa mga Duterte, at inuusig niya dito si VP Sara Duterte, kinakampihan sila ng ibang senator judge. Kinakampihan siya ng mga media. Na alam natin, di ba, binigay ko kanina sa inyo ang details, itong mga media, itong mga makakaliwa na yan. Karamihan na nandyan. Hindi siguro alam ng owner, pero karamihan na nandyan. Nasa newsroom, mga NPA na yan. Namumundok na yan. Kasi isipin nyo lawyer ka. Meron siyang isang video na pinitik niya yung isang senador. Sinabi niyang, ako, kaya kong tumigil pag hindi dapat magsalita. Pero meron isang senator judge dyan na hindi kaya. Alam mo ba sinasabi mo? Hindi. Tanong nyo sa lahat ng lawyer. Walang matinong lawyer na magsasabi sa inyong okay lang na pitikin mo yung judge.
Okay lang na paringgan mo yung judge. Ibig sabihin ng pitikin, paringgan. Ibig sabihin, imalain mo in public. Paringgan mo sila. Hindi. Karamihan ng abogado, whether in the prosecution or in the... Di ba, kaya nga, hindi niyo ba napapansin? Sa sobrang galang mo sa judge, meron pang nilalagay dyan na prayer. Noong una nagtataka ako, ano yung prayer? Nananalangin ka sa judge? Alam mo, yung gano'n. Hindi, alam naman natin hindi literal yun na prayer sa judge. Pero bakit nakalagay dyan? Prayer, parang hoping in a more honorable or more kagalang-galang way o more respectful way, ang nilalagay prayer. Parang prayer mo na ganito ang mangyari o ganito maging desisyon ng court. Di ba? Ganun yung dapat na paggalang sa korte. Imaginein mo, si Kapunan, pinariringgan niya yung judge. Kayong mga matitinong abogado dyan, sige nga ho, hindi po ba ito alarming? Hindi po ba ito dapat ng i-contempt? It's not because kalaban siya ni VP Sara Duterte. This is not supposed to be the way a lawyer conduct his attitude, her professionalism. Grabe, unprofessional sobra. Anong klaseng abogado ito? Sa totoo lang, hindi ko magets eh. I mean, hindi ako abogado, pero kahit papaano, since abogado tatay ko, lagi niya sinasabi yan nung nagkaroon ako ng kaso. Nung unang kaso ko kasi ito, medyo natatawa ako na medyo na-disturb ako. Hindi man na-disturb. Ano lang, nagulat ako kasi first, sabi ko, mula nung bata ko, alam mo naman, nung bata ako, elementary, high school, tarantado ako nun eh. Nagbago na lang ako eh, buti sa Panginoon, salamat. Pero tarantado talaga ako. Hindi ako nakasuhan. Sa lahat ng ginawa kong, alam mo, iniisip ko nga yung lahat ng ginawa ko. Kakaso-kaso pala lahat ng ginawa ko nun. Siguro sasabihin. Pero hindi naman siya, hindi naman siya panghabang buhay na pagkakulong. Yung mga simple-simpleng bagay lang. Pang-aaway, panununtok, pangingikil, sa mga kaklase, yung mga ganun ba? Pero, kung iisipin mo yun, gago ko nun. Nung matanda na ako, nung nagkaroon ako ng kaso, medyo naano ako. Kasi, natatawa ako, pero medyo may part na-disturb din ako. Kasi, first time ko nga magkakaso. Pero natatawa ako kasi yung kaso, sobrang walang kwenta. Nung binasa ko yung kinakaso sa akin, sabi, seryoso ba to? Kakasuhan ako dahil sa sinabi nyo, hindi sa sinabi ko. Kasi meron akong vlog about sa isang tao. Dismiss naman na yung kaso. Ang mga kaso niya, dahil sa mga comment sa akin, parang malicious na daw yung aking sinabi. Kasi nga, yun yung comment ng tao. Sabi, you cannot pass. Alam mo yun, hindi naman ako bobo, pero may ginawa ang ibang tao, sa akin mo ngayon ikakaso. Kaya natatawa ako nun. Tapos gusto ko nga mag-comment at sabihin nga na kung matalino ang judge, kung hindi bobo at hindi nabayaran ng judge, alam mo yung ganong klaseng style, sigurado ako dismiss to. But, thank God for the wisdom of my father, which is an experienced lawyer in court. Sinabi niya, first, since may kaso ka na, don't talk about it. Huwag mong pag-usapan yung kaso mo. Huwag mong babasahin in your vlog. Don't discuss it. Pwede mo lang sabihin na may kaso ka mula kay ganito. Hanggang ganun lang. Huwag mong sasabihin ng lahat ng details kasi mai-indirect contempt ka. Huwag mong pag-uusapan at babastusin ever. At pariringgan. Etong judge. Okay? Dapat very respectful ka dyan. Kasi ang judge, he can do whatever he wants because he is a judge. Kung sinabi niyang bastos ka, indirect contempt ka, you can file for appeal sa higher court, pero na indirect contempt ka na, magbabayad ka na o kung ano man yung judgment ng judge. So to be safe, shut the fuck up. Ganun na kasimple. So sinisip ko, okay, ganun pala yun. Yung first time ko So hindi talaga.
So kahit gigil na gigil ako at gusto kong durugin in public, in my vlog, yung argumento nung nagkaso sa akin, kasi remember, ang dami ng kaso sa akin, and sabi ko nga sa tatay, kung hintay ko muna ang abogado, pwede bang ako na lang? Hindi daw siya nagmamagaling ako. Pero kasi pantangay. Sabi ko, kaya kong aralin ito at suplakin siya ng batas na hindi papasa itong mga siyempre, hindi naman ganun ang paraan. Pero sa sobrang gusto ka lang kasing i-disturb ng politiko. That's the main purpose of that case. He wants to disturb you. He wants you to spend money. He wants you to spend time in the court. Kaya nila ginagawa yan to put pressure para tigilan mo sila. It's all politics. It's not really they want to win. No. Alam nilang they will not win. Kaya alam po nila yan. Hindi ho sila mananalo. Kasi apakasimple. Pero again, I cannot comment on it. Kahit nga ngayon, natapos na yung mga kaso, hindi ko, alam mo yun, hindi ko pa rin siya kokomentuhan in a way na baka magkaroon pa ng problema. Kasi that's how you should respect the court. Balik tayo kay Kapunan. Tanungin ko ngayon. Kung ang mga ordinaryong Pilipino bawal magkomento, bawal mag-disrespect sa judge, bakit si Kapunan? Bakit si Kapunan nagagawa yan? Bakit niya nagagawang paringgan ang isang senator judge? Actually, this is not the first time. Remember, yan din ang sinabi ni Senator Robin Padilla doon sa interview namin, na may congressman na part ng prosecution team na binabanata ng mga senator judge. Hindi ho pwede. You cannot say that. Remember, they are not senators pag naka-robe sila. Hindi nyo ba maisip yun? Hindi nyo ba maisip na tangin ng init-init, naka-robe ka? Sorry I mean, bakit? Hindi dahil sa pag-iinarte. Hindi, para cute lang sa camera yan. O para maganda lang sa camera. Hindi. That symbolizes I am no longer a senator. I am now a senator judge. Hinubad mo na yung pagiging senator mo. At that time only, ngayon senator judge ka na. Kaya nga kung papansin ninyo, nabanggit ni Chis Escudero, minority leader Cayetano, biglang binawi niya. Sinabi niya, senator judge Cayetano. Kasi pagdating sa Senate impeachment court, walang minority, walang majority dyan. Dapat. It should be senator judge, pantay-pantay sila. Walang minority, walang majority. Pantay-pantay sila as a senator judge. That's how it should be treated. Senator judge. Ginawa na nga nung isang congressman na prosecutor kay Robin Padilla Mambastos. Eto na naman, may isa na namang prosecutor na binabastos ang senator judge. Ako, nananawagan na ako sa court. Senator, sa impeachment court. Hindi lang ako kay Chis Escudero, sa lahat to. Huwag niyong hayaang bastusin ng impeachment court. Binababoy kayo binabastos kayo. It goes to everyone. Ang pambabastos sa isang majority senator ay pambabastos to the entire court. Hindi ho ito, okay lang kasi kalaban naman namin yan, majority senator naman yan, so okay lang na bastusin yan. Hindi ho ganun yun. Hindi ho ibig sabihin senator judge siya ng majority, okay lang. Hindi ho, ang binabastos is the entire court. You are a court. Korte kayo. Hindi po kayo simpleng mga senador. Alam nyo, nangyari na yung una nung sa binanggit ni Robin, tapos nangyari na naman ito na parinig itong si Attorney Kapunan. Mangyayari po uli yan. Pusta ko sa inyo. Mangyayari po uli. Kasi bastos po yung mga prosecutor yung mga prosecution, itong mga congressman. Kasi feeling nila congressman pa rin. Kasi totoo naman,
if you're a congressman and you're a senator, you're co-equal. Tama sila doon. Equal sila in power. But this time, they are not equal. There are prosecution and they are judge. Magkaiba sila. So, as a prosecution, hindi ka pwedeng, siguro nasanay sila na hindi, magkaka-level kami nito. Kami po ay pare-pareho mga mambabatas. We are the same. Siyempre, binigyan sila ng yabang ni Romualdez pagdating mo sa sa issue ng ng court, di ba? So, hindi po dapat. Sana wag na pong maulit. Meron po kasi bumati. Ayan mo siya. Meron dumating dito. Gen Z. Alam na nagbibideo ko. Pero okay lang kasi public space to. So, ganun nga po yun. So, kayo po, ano po ang inyong comment? Naglagay po kayo ng comment dyan. Gusto nyo po bang ma-contempt? At manawagan na po sa ating mga senator judge sa impeachment court na dapat po bang i-contempt o hindi na i-contempt itong abogado na ito. Comment nyo na po dyan, ha? At babasahin natin at para lang po sa kaalaman ninyo, marami pong nanonood na mga senator judge dito sa ating vlog. So, baka, malay nyo, pag i-comment ninyo, pakinggan nila kayo. Ako'y isang boses lamang. I'm just a megaphone. But you are the voice. So, inilalabas ko lang. Okay? So, comment kayo dyan, ha? Mga banateros. Ako po, si Banat Bay. Kita-kita po tayo ulit. Happy weekend. Ingat po kayo sa ulan, ha? Baka dumami kayo.